Kasi so far, sobrang crucial ng magiging role dito ni Few in terms of vision. Di ba? Kasi kanina, game number 1, tandaan natin, talagang tinarget siya ni Yes. Carl TZ Oo. prior a team fight. So, kaya din wow. siguro Selena na rin ang pinili dito para likod gaming. Yes. Napawaw ka, auntie. For what reason? Si Oheb ay naka-flicker instead of a Purify. So, ikaw. Kung ako wow, ikaw. Ang goal na lang dito, I think, ay mag-tough boots for Oheb. Parang yung ano, Yung CC immunity. Oo. Yes. Eto na guys, this is it, the final game of this match. TLPH laban sa Team Falcons, makakabawi na ba? Dito ang Team Falcons sa nagawang pagkatalo sa kanila ng TLPH ng ating first round. Nakita natin kanina ang palitan ni Oheb at saka ni Super Marco. Si Bat laban sa bala ngayong araw. Sino kaya ang aangat dyan? Medyo nag-worry lang ako para sa Team Falcons. No? May kabitinan yung range nila dito. Same. Mid-range lang kasi itong Moskov. Pero may bakbakan kagad na 1v1 dito ang ating magkabilang gold laner. Actually, yung lineup na meron ngayon, Team Falcons, almost similar concept dun sa game number 2 lineup nila. But instead of having a CC in the XP, nag-Hilda sila. So, yun nga, yung peeling again, yun yung kailangan bantayan ng Team Falcons. Gusto kasi nila dito yung mabilisan yung mangyayari. Yeah, para burst. pwedeng may finisher na lang sila. Pwedeng biglang dadating yung Moskov. At natagpuan si Kyle TZ at si Ogwen sa ibang parte ng mapa. So, the usual pattern pa rin naman para dito sa ating mga teams as expected from both junglers na rin and even their post 5s. And medyo lamang dun sa XP itong si Super Marco. Not sure kung na-delay siya ng isang minion. Ito si Oheb. Pero ang ganda ng nilulutong rotation dito ng Team Falcons. Patungo sila doon sa may bottom side. At gusto ata nilang puruhan kagad yung XP para pag nagsimula yung turtle, lamang sila, no? Oo, tsaka iwas na iwas din yata muna na alam nila nandyan sila. Pero hindi mo na nila ipipilit. Kailangan mo na talaga mauna pagdating doon sa may positioning. Yes. So eto na yung pagong, kalahati nila yung buhay. Okay, nagamit kagad revitalize mula dito kay JP. Hindi Hindi makalapit si Carlito. JP ang makakakuha ng pagong. May ipit din si Pew. Flicker na gamit. Pero mahabol pa si Sanford. Kailangan umatras si Pew pero di siya makakatakas. Kasi nga naman makakuha ng first one dito si Sanford. Flicker from Ogwen. And si Kyle easy. Masisecure na yung kanyang purple pop. Pero nahuli si Ogwen. Grabe naman. Sobrang ragasa ang cavalry dito sa laban na to. Sobrang on point lahat ng mga skills na ibinitaw dito ng TLPH. Kahit yung ejector yata ni Ogwen ay kakampi niya yung kanya nabato. Sobrang parang near-read through talaga nila yung movement sa ginagawa ng Team Falcons. Makikita natin na pa-flicker si Few in that team fight pero nahabol siya ni Sanford. And because nakuha na ng TLPH yung turtle, care of Daddy JP, sila yung nakalamang doon sa unang malaking skirmish na yun. Okay, so ngayon almost 3 minutes pa lang yung ating laban. Kung babalikan natin yung naging game number 1 natin, parang naging story is kumapit lang muna sa jungle, kumapit lang muna sa mga pwedeng kuhanin para pwedeng humabol. Pero TLPH, sa basa natin sa kanilang positioning ngayon, parang alam na nila kung ano yung gagawin para kontrahin yung kalaban nila. Wait, gusto ko lang sabihin feeling ko isa sa mga naging reason bakit silina sila dito, para wala rin na ultimate na makukuha na maganda dito si Sanji. Bukod doon sa electrifying beats, feeling ko yun lang yun. Right now though, makikita natin na nagiging mabilis yung rotation coming from TLPH. Ay! Wait lang, naiwasan yung Abbot of the Guardian sa may sticker. Ang problema nga lang ay mapaplatuhan siya dun sa may bandang itaas. At mananamasa dito si Oheb. So para ito yung sinasabi natin kanina, napaka-importante ngayon na maging maganda yung sabi natin jungling pattern. Kasi mauna talaga nila. Ayun na si Pew ay namatay! Mula dito kay Sanji, napakabilis na nagiging aksyon ng cavalry dito. Si Blab naman ang hinahabol. Sanford ay nandito din. Nagiging mag 1v1 dito sa isang Hilda. Ngayon kakapit siya dun sa grass. Kaya lang ayaw siya pakapitin, ayaw siya palapitin dun sa damo. Layo na muna sila dito at nagsisimula na rin ang pagong para sa Team Liquid. Alam mo yung ginagamit pala or ginagaya ngayon ni Sanji, yung Power of Wildness pala. Oo, yun yung nga. ult kanina nung Hilda. Yes. Kaya may bago na naman tayong nakikita ngayon. Kasi normally, ang iniisip natin yung mga, yung Sipa, yung
unstoppable force, yung mga Oo. ultimate na malalaki. Oo. Pero anything that can be a reason Damage, yes. para manalo ka doon sa kalane mo, pwedeng kuhanin. Kasi pasok lang siya, Yeah. matuton, tapos kaltok. Oo. Diba? Papalakulin sa ulo, mga ganun. Oo, and ang tendency kasi sa Far Valentina ay dumikit doon talaga sa kalaban. So, napapa-capitalize niya yung fact na merong power of wildness coming from that hill. Ayan na, double laning na. Yung nakikita natin from the marksman from OHEB. So 2.7k gold lead para dito sa TLPH. Restricted na yung pwedeng pwestuhan ni Super Marco. Grabe, ang laki na naman ng rotation na ginagawa dito ng team. Ayun. Liquid. Kinuha niya yung ultimate Abyssal ng isang form. Selena, yung abyssal form. Pero tumama doon yung Spear of Destruction. Hindi nag-go. Itong si Super Marco at si Ohib. Ito na. Inaantay natin ito. Lumalabas na naman yung alter ego niya, si Kiel1. Si Kiel1. Nagpapakita at nararamdaman na naman si Oo, Kiel1. parang unti-unting nare-reveal eh, no? Oo. Kanina ano lang eh, hanggang ano lang. Ganun pa lang. Anong tawag dun sa Bangs, ganito? ano ba yun? May bangs ba siya? Hindi ko Basta- alam eh. Oo, Ngayon, yun na yun. Ngayon hanggang bibig na. Oo. Mamaya buong katawan na. At ito na nga yung Torre din sa may taas. Ay pipilitin SOD. ng bawasan ng TLPH. Team Falcons naman parang haharangan muna nila sa mga players dun sa may middle lane. Habang si Kyle TC nagpa-farm muna. Hinahabol niya. Kailangan ko umabol. Habol ako saglit. Harang. Tingin ko do, yung winning condition against sa Selena ay magdikit-dikit talaga kayo. Kasi the moment na kahit may tamaan siya ng Abyssal Trap, hindi naman magmamatter kung magkakadikit yung mga kakampi kasi matatakot siyang pumasok. Aha. So yun yung ginagawa right now ng TLPH. Ang pinakamahirap lang dito is yung disruption Yeah. na magmumula dito kay Sanford. Kasi kapag pumasok si Pew, baka hindi na siya makalabas doon sa kanyang plano. Pero si Sanford ay sinalubong nakakagad din si Flap. At ang ikatlong pagong ng laban na ito ay masisecure na nga ng Team Liquid Philippines. And papasok pa din si JB, nagamit yung Liquifying Beans sa likod. Itong si Flap. At lalayo na muna magkabi ng kumanan. Okay, malinis ngayon yung pagkakakuha ng turtle kasi kanina parang nagpapalitan tayo for both teams. Dalawa yung sa isa, tas isa naman dun sa other team. Yeah. Ito na, Malefic Roar para kay Oheb sa kanyang item. Yep. Dati nagkaroon tayo ng diskusyon kung kailan binibuild yung Malefic Roar and Malefic Gun. Pero ngayon, alam na natin yon. Ako maipit pa si Flap TC. Grabe naman 5 kaagad. Mula dito sa cavalry. Pinagtulong-tulungan nila itong Hilda na ito. First death para kay Flap TC. Napakagandang performance ay pinapamalas ng cavalry. Kung ganong kinakunat kanina ni Flap TC, game number 1 at game number 2, parang nabibigyan na agad Yeah. dito ng TLPH. So this is not a good sign for Team Falcons. Ang ginagawa nila ngayon is as much as possible, give space kay Kyle TC. Hindi pa naman talaga siya nabibigyan, Hindi na to. although ejector sa gitna. Okay, hindi tumama yung Abyssal Arrow. Hindi nagkatugma yung pinaplano ni Oben at ni Few. Ngayon naman ay dun sa may bandang itaas. Grabe si Kyle TC dito, no? Tinatrabaho lang niya lahat ng mga lanes na hindi napapansin ng Team Liquid Philippines. Yeah, ang ganda ng ginagawa ni Kyle TC kasi this gives them space. And kapag nagkaroon na sila ng enough kit, kapag na-regain nila yung 3.5k gold lead na merong hawak yung TLPH ngayon, yun na yung time for them to Aroy. strike back. Kaya lang ang sakit ni Sanford. Kasi parang kung ikaw yung jungler, kailangan mo lang din naman mag-level 15 Pera, na yeah. agad. Oo. Para pwede pa rin kayo mag-contest. Pero wait lang, kung i-contest ba na depensahan dito sa may middle lane. Okay, hindi na ikasa yung Abbot of the Guardian. Ito na, may Buhay. kakasa, palayo. Tumama yung Spirit of Destruction pero hindi go-go. Itong si Super Makmak. Ngayon si Kyle TC, focus dun sa kanyang orange bomb. 1v1. Kyle TC versus Kyle TC. Young Ay! Phenom versus Young Goat. Pero kailangan lumayo ni Carlito. Makakatapak pa siya ng trap. Pero hindi sapat yung damage mula dun kay Pew. And napakatindi ng palitan. Speak of palitan, nagpalitan din sila dito ng paggamit ng Retribution. So expect na magiging mahaba yung ating Lord Dance. So may inaantay pa ba na item para talagang lumaban itong ating mga teams Kita pagdating ni na sa Sanji. Lord. Maaray ko. Isang skill lang naman yon. But then, talking about the presence coming from this Moscow, mas maganda yung minion management ng TLPH as of this time! May Carlito, may 1v1 na nagaganap! At ang magtatagumpay doon, walang iba kundi ang Young Phenom. Pero sabi ng Team Liquid, hindi pwede. Hinahabol. Ipaghihiganti namin itong si Carlito.
pero hindi na sila aabot. Pero ang problema si Super Makmak napapabayaan sa ibaba. Grabe, sobrang situational kung paano mangyayari ditong Yeah. decision making for TLPH kasi nasa may bottom lane lang si Super Marco. Yes. Kung ipapalag naman nila dito sa may Lord, wala silang jungler. So ang dami nang kailangan i-consider. Yep, kabubuhay lang ni Carl TZ, so kailangan mag-intay. And ito na nga yung global presence na binabanggit natin na kung kanina mas maganda baba. yung pwesto ng side ng Team Falcons. Tumama pa yung SOT. So may 1v1 na nangyari sa bot! Na-solo kill ni Web! Yun na, nakakuha na si KL1 pero si Shalman na magtatagumpay doon sa Lord. Kahit TC kailangan ng matras. May ibig si Pew, flicker gamit na kanya pero umabot pa si Shalman dito. Okay, nakantami lang. Sino kanya ibaba to? Guys, dito na magkakaalaman. So sa pagbabalik natin sa Land of Dawn, Patay si Few. Si Pew. dalawa yung napatay. Nako si Few Parts at si Super Marco. Although mabubuhay naman yata sila prior this Lord or prior this push na i-attempt ng TLPH. Nahihirapan silang paganahin dito yung Selena. Kasi nga naman kahit tumama, yung Abyssal Arrow, wala talagang sapat na magiging follow-up dito ang Team Falcons. Bukod sa bitin sila sa range, mag-commit sila Dikit, ng napakaraming skills para dumikit lang doon sa matatamaan ng pana ni Few. Yep, right now, kaya pa namang depensahan to if Team Falcons kasi masakit yung burst na meron sila. So either ma-shutdown nila si Oheb or kailangan nilang ma-burst down yung Lord very, very fast kasi again, lugi sila in terms of range. Okay, ito na. Ito na, the moment of truth para dito sa TLPH. Kung hindi ba nila pababawiin ang kanilang katunggali ngayong araw. Although, malaki yung lamang eh. Malaki yung lamang dito ng TLPH. Medyo malaking kailangan na habulin. ng Team Falcons, pero para mga blessing yung kanilang mga tore, pero makukunat din yung mga nasa harap ng TLPH. Tingnan natin kung ano mangyayari as the Lord will march in dito sa may bottom lane. Okay, nakahanda naman din ang Team Falcons para dumipensa. Pumasok na rin si Open. Huli si Flap. Kahit di sila ganun ng pagkakataon kung sino kanya huliin. Pero si Flap TC natunaw mula sa dalawang miyembro mula sa Team Liquid Philippines. Bababasag ito rin sa may bandang itaas. Pumasok! Kaya ngayon, pumasok na rin si Sanji. Masyado atang malalim. Inilaban na lang niya. Lapatay. Nagiging kabayaran. Dire-diretso lamang ang Team Liquid Philippines dito. Gitna naman na magiging next sa target. Sumabog na rin yung blessing. Tumama yung Abyssal Arrow pero hindi sapat. Yung kanila magiging follow-up. Diretso Wala silang ata. depensa. Diretso ata dito ang Cavalry. Kakayanin pa nila ma-depensahan. Kahit isipin pa na likod. Habang ito kanya pero walang tinamaan. Kundi yung minute lang yun. At ngayon, kailangan umatras mag-replenish ng buhay. Cartesi bumabanat na dun sa Torre. Pero hindi magiging sapat yung kanilang kakayahan para matapos ito yung laban na to. Ubos ang katorehan mula sa Falcons. Okay, parang dinipensahan talaga dito ng Team Falcons yung kanilang base, pero yung pagkakadive kanina ni Sanji. Yes! Gustong-gusto ko yung ginawa na yun ni Sanji kasi alam niya na for Team Falcons, ang natatanging condition para madepensahan yung Lord na yun, yung siege na ginawa Makmak. nila yun, ay si Makmak. So wala na siya pakialam kahit mamatay siya kasi ang magiging trade nun ay yung isang mabilis mag-clear on the side of Team Falcons. Kaya lang, kahit nagawa yun ni Sanji, naging maganda yung depensa ng Para ngayon sa Hilda. Kasi pag dedepensa sila, di ba, kalbo na. Oo. Yung base nila, wala naman ng damo na pwedeng puntahan. Yes. Di ba, wala na silang pwedeng kapitan ngayong araw or ngayong game. So 7 to ating score, 12 minutes para sa ating laban. Nag-spawn na naman yung Lord. Although may vision dito, yung Team Falcons, napaka-crucial dito na tumama lahat ng mga skills, even the Spear of Destruction. Pero for TLPH, they Grabe can yung bantay. take all the time and even take this Lord. Grabe yung pagbabantay dito. Kahit TC nag-aabang ng pagkakataon. JP, Na-burst inaabangan si niya Flap. ngayon. Tot, pero si Flap TC ay mamamatay. Tumama rin ang Abyssal Arrow. At dito na yung combo mula kay Few. Makakatakas ba siya? Nanaka mula dun sa Lord. Super Marco ay nakakuha ng Torres sa may bandang ibaba. Ay! Plano nila kunin. Kahit TC with that Lord. At si Super Makmak. Diretso na dun sa Hinahabol! may bandang ibaba. Hinahabol din si Few. Ubus ata mga miyembro dito ng Team Falcons. Si Super Marco na lang natitira di depensa. Tignan natin kung depensahan ba. Ibig araw ginamit na ni Sanji dito. May mingin wave sa may middle lane. Kakayanin pa ito ng dalawa. Diretso
Diretso na ata ang cavalry. At ito na ang Circuit. pagbawi. Ang Team Liquid Philippines hindi hahayaan na makaisa ang Falcons. At hindi na nga pinabawi